For the latest on the fatal Tacloban school shooting, we have mobile journalist Jazz Paredes reporting from Camp Crame. Jazz, ano mga development dito? Yes, Diego. Kanina nga natin ay nakatpanayam natin si Brigadier General Jason Capoy, PRO8 Regional Director, sa isang phone interview kung saan ay binahagi niya ang ilan sa mga update sa kanilang investigasyon kaugnay ng insidente ng pamamaril sa Tacloban National High sa Tacloban, Leyte, sa San Jose National High School. At sa tala ng mga nasawi, nananatili itong 3 habang nasa 20 ang naitalang sugatan. 15 dyan ang shooting-related incident habang 5 naman ang hindi. At binigay din niya sa atin yung profile ng 3 nasawi at ang 2 dyan ay babae habang ang isa ay lalaki. Nagsagawa rin sila ng ocular inspection nga kanina sa paaralan ng San Jose National High School at nagpatawag daw ng conference itong si DepEd Secretary Sonny Angara. At ayon din sa kanilang investigasyon, lumabas din na yung kanilang na-retrieve na 40 na empty shells o kahan ng bala ay mula lamang doon sa 9mm Glock na ginamit ng 14 anyos na suspect. At sa ngayon ay ina-identify pa dahil ayon na sa kanilang investigasyon, ang isa pang suspect na 15 anyos ay tanging isa lamang na bala yung kanyang naiputok mula sa 38 caliber na revolver. Kaya naman kanila nga inaalam kung tanging ito lamang bang 14 anyos na suspect ang nakatama ng bala dito sa mga nasawi at sa mga nabiktima nitong pamamaril. Kaugnay niyan ay nasa ilalim na ng restrictive custody itong may-ari ng baril na 9mm Glock habang ang revolver na ginamit ng 15 anyos ay na-identify na kung saan nakuha, Diego, no? At ayon nga sa investigasyon, ang kanya raw lolo nitong 15 anyos ay dati raw security guard at dahil nga nakaregister ito sa isang security agency sa Cebu, ay na-identify rin na dating security itong lolo niya sa nasabing agency. Sa ngayon ay hindi pa tayo nakakatanggap ng update kung na nakipagtulungan na ba sa investigasyon itong lolo ng 15 anyos na suspect. Ngunit patuloy daw yung kanilang ginagawang investigasyon kaugnay dyan. At dagdag pa dyan, Diego, no, ay bukod naman doon sa, dagdag na rin natin doon sa angulo ng bullying. At doon sa tinitignan nila kung meron bang target during sa incident ng pamamaril, ay kwento raw ng isang witness, nakita raw nila na itong 15 anyos na suspect ay tila nag-verify na wala yung kanilang hinahanap na tao sa corridor at noong wala itong kanilang target ay tila nag-tactical movement pa raw sa corridor at doon na sila nagdesisyon o doon na nangyari yung kanilang pamamaril sa mga bintana nitong classroom at doon na nga nangyari ang insidente kung saan natamaan nga yung ilan sa mga estudyante na nagdulot ng injuries at pagkasawi ng 3 sa kanila. Diego. Quick, before I move to the next question, quickly lang i-clarify ko. Sinabi mo, yung 15-year-old suspect na may 38 revolver only fired 1 bullet. Is that correct? Yes, Diego, tama ka dyan. Isa lamang yung kanyang naiputok na bala at nakuha daw kasi nila doon sa baril na may 5 live ammunition pa. So hindi pa naipuputok kaya na-identify nila na isa lamang yung nagamit. Sino tinamaan niya? May tinamaan ba siya? Sa ngayon, Diego, hindi pa nila ma-identify kung saan tumama itong isang bala. Ongoing pa yung investigation, ngunit tinitingnan pa nila kung may natamaan ba itong 15 anyos na suspect. Diego. Okay, I want to ask also, no, Jazz, yung if may information ng authorities, kasi nagpo-post itong dalawa online, di ba, about them holding the gun and other things, no? But may info ka ba if they were playing mga violent video games weeks or months before itong nangyari? Because may mga kumakalat online about this, so of course we want to clear this. Yes, Diego, no. Bago dito sa usapang online games ay tinignan din o tinrace din daw ng Philippine National Police at ng kapulisan yung mga naging social media post nitong mga suspect bago yung insidente. At nakikita nga nila yung ebidensya ng may mga red flags na raw ang mga ito dahil nag-share sila ng mga posts regarding violence, mga nagpaputok ng baril. At Diego, tama ka rin na yung isa sa mga suspect, yung 14-year-old na suspect ay lulong daw sa isang online game na ang tawag ay Gorblox. Para siyang Roblox, Diego, no, na violent at very graphic itong game. At shooting game siya sa pagkakaintindi ng Diego, chinek natin kanina na graphic. Gorblox? Gorblox. Yes, okay. Go ahead. At chinek natin itong laro na ito which is downloadable sa online
store sa application, sa phone. At nakita natin na, chinek natin na talagang parang shooting game na siya. Very similar to Roblox at medyo graphic, no? So kita mo yung mga dugo, at meron silang tina-target. Although hindi pa natin na-check kung paano ba yung laro. But it is sure na meron talagang involved na baril doon. At meron silang tina-target at meron silang pinatatamaan doon sa larong Gorblox. Kasi yung mga Jacob. games na ganyan, Jazz, yung mga gory games, may tagging yan na 18 years old lang and above ang pwede mag-download. And yung nag-download ng Gorblox is 14, tama? Yes, Jego, tama ka dyan. 14-year-old. Pero yung 15-year-old, hindi natin alam if naglalaro din. Pero yung 14-year-old ang kumpirmado natin na lulong nga dito sa Gorblox na laro. Alright, so was this crime premeditated? Isang angulo ba yan? Or simply may nagbubuli sa kanila tapos na-stimulate pa sila ng Gorblox? Jego, marami tayong ine-explore na angulo nitong kaso dahil sa ngayon, kung pagsasama-samahin natin yung mga nakuha din nila mula sa investigation, ay tila ang motive for now ay itong ang bullying na naranasan ng mga estudyante na grade 7 pa daw sila na ito naranasan. At ayon doon sa witness na biktima rin at kaibigan din itong dalawang suspect, ay madalas daw makantsawan itong mga suspect dahil sa kanilang panlabas na kaanyuan or sa kanilang facial features daw. At ito namang sa nilang involvement sa online games ay possible daw na na-stimulate or not inspiration but isa rin sa posibleng udyok. Hindi pa nila kino-close yung kanilang conclusion as of now dahil nga patuloy pang gumugulo yung investigasyon. Ngunit ito yung mga tinitignan nilang important points dun sa posibleng nag-udyok nga sa dalawang suspect upang gawin itong pamamaril. Jego. Alright, ano naman yung statement or ng mga, nagsalita na ba ang mga guardian nila about this issue? And of course, gusto na lang natin emphasize, Jazz, no? That just because you're bullied does not mean you need to retaliate. It's just merely we're looking into the background of these children. But of course, yung guardians who are responsible for these children, nagsalita na ba sila? Sa ngayon, Jego, no, wala pa tayong nakukuhang impormasyon kung meron na bang panayam itong mga magulang, guardians ng suspect, pati na rin ng mga biktima sa pamunuan ng Philippine National Police. Ngunit patuloy nating sinusubukan na makapanayam itong kamag-anak ng mga biktima at pati na rin ng mga suspect. Jego. Okay, lastly, Jazz, ano update natin sa CIDG, no, regarding yung Aurora tragedy, of course, that killed si Rene Baterbonio and Divine Adili? Yes, Jego, no, at kanina nga ay nagsagawa ng isang crime reconstruction ng CIDG bilang alas 5 ng umaga sa pinangyarihan ng team building sa Tipakulaw, Aurora. Dito kanilang layunin na malaman yung iba't ibang circumstances na bumabalot doon sa nangyaring insidente at yung mga nangyari leading to the incident. Nais nilang malaman yung sea conditions sa oras ng insidente, distansya ng water line tuwing high tide, pati na rin yung lokasyon ng bawat player, coach at ng witness during the incident, pati na rin yung lalim ng tubig na nandoon yung mga players during the incident. Nag-deploy din sila ng sonar o yung sound navigation and ranging upang ma-check at maimapa yung underwater topography ng karagatan at yung lalim din ng shoreline at yung pinangyarihan ng insidente. Pero siniguro din nila na mag-safety audit upang i-validate nga kung mayroong warning signs at may emergency safety measures sa beachfront area kagaya nga nung naunang sinabi rin ng resort management. Ngunit sa ngayon, ito pa lamang yung natanggap nating update. Ngunit ang purpose daw nito, Jego, yung reconstruction ng crime scene, ay para hindi mabalikan at para step by step ay makita nila yung mga posibleng nangyari na nagdulot noon nitong insidente. Jego. Alright, thank you for that update, mobile journalist Jazz Paredes.